Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid, upang maghatid sa inyo ngayong araw ng ilang pang mga himala na tinatayang isinagawa sa pamamagitan ni Padre Pio. Ngunit bago ang lahat, nais ipahatid ng ang tinig ni Padre Pio ang isang mainit na pagbati sa ating bagong halal na Santo Papa na si Leo XIV o Leo XIV na iniluklok sa upuan ni San Pedro nitong nakaraang linggo. Mabuhay ang Santo Papa! Halina po kayo at tutukan ng apat na maiikling istorya at testimonya ng mga himala ni Padre Pio na itatampo ko para sa inyo ngayong araw. Huwag bibitiw! Si Emma Meneghello, isang napakareliyoso na batang babae na 14 na taong gulang, ay dinapuan ng epilepsya na nagpahirap sa kanya ng ilang beses sa isang linggo. Isang hapon habang nagdarasal, nagpakita sa kanya si Padre Pio at ipinatong nito ang kamay sa kubrikama, saka ngumiti at naglaho. Ang biglang gumaling na epileptiko ay bumangon upang halikan ang lugar kung saan inilagay ni Padre Pio ang kanyang kamay at napansin niya ang isang krus ng dugo na naiwan sa kumot. Ang isang maliit na parisukat na piraso ng kumot na may mga mantsa ng dugo ay iniingatan ngayon sa isang kwadro ng larawan na salamin. Sa pamamagitan ng tulong ni Padre Pio, isinulat nitong mahimalang gumaling na batang babae na nakuha ko ang iba pang mga biyaya, lalo na para sa mga namamatay na mga sanggol. Si Ginang Ercilia Magurno, isang babaeng may malaking pananampalataya, ay inaalagaan ang kanyang asawa sa loob ng 2 buwan na tinamaan ng trangkaso. Ang sakit nito ay hindi sana nakababahala kung hindi lamang siya ay may mahinang puso. Araw at gabi sa tulong ng isang madre, binabantayan ng misis ang kanyang asawa sa lahat ng posibleng pag-aalaga habang nagdarasal at nananawagan kay Padre Pio. Siya ay lumala at pinayuhan ng mga doktor na ang huling seremonya ay ibigay na sa kanya dahil sa nakakaalarmang pagpalya ng kanyang puso. Isang gabi ay napansin ng asawa sa silid ang isang malakas na pabango ng mga bulaklak. Gayunpaman, kinaumagahan, isang mas masamang kalagayan ang namayani at ang naghihingalong lalaki ay malapit na sa kanyang wakas. Isang telegrama ang ipinadala upang hilingin ang pamamagitan ni Padre Pio. Pagkaraan ng 2 araw, si Ginoong Magurno ay binawian ng malay. Ang kanyang misis ay hindi nawala ng pag-aasa at nagpadala ng pangalawang telegrama. Sa wakas noong ika-27 ng Pebrero, 1947, February 27, 1947, ang may sakit pagkatapos ng isang araw ng matagal na krisis ay nakatulog. Wala ang madre at nananatiling mag-isa ang asawa upang bantayan siya at sa hating gabi ay napansin niyang mas mahimbing ang tulog nito kaysa karaniwan. Nang ika-7:30 ng umaga, napansin niyang nagising siya, sumugod siya sa tabi niya at sinabing, "Ano na ang pakiramdam mo?" "Gumaling na ako, maayos na ako. Kalalabas lang ni Padre Pio sa kwarto. Buksan mo ang bintana at kunin ang temperatura ko." Nagtala ang termometro na ito ay naganap na siyang normal. "Ernesto," tanong ng nagtatakang asawa, sabik na marinig at malaman, "Anong sinasabi mo? Nakita mo ba si Padre Pio? At anong sinabi pa niya sa iyo?" Dumating siya kasama isa pang monghe, sinuri niya ang aking puso at sinabi, "Ang lagat na ito ay mawawala. Bukas ay gagaling ka at sa loob ng 4 na araw ay makababangon ka na." Si Padre Pio ay tumingin sa paligid, sinuri ang mga gamot, binasa ang mga medikal na ulat at nanatili sa silid sa buong gabi. Upang bigyang patunay ang himalang ito, isang malakas na amoy ng bioleta
ang naramdaman sa silid. Pagkalipas ng 5 buwan, noong ika-27 ng Hulyo, pumunta ang mag-asawa sa San Giovanni Rotondo at agad na nakilala ni Ginoong Magurno si Padre Pio bilang ang monghe na nagpagaling sa kanya. Tinanggap siya ni Padre Pio ng magiliw na pagbati at ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat at sinabi sa kanya, "Gaano ka pinahirapan ng pusong ito, ano?" Hindi dapat natin isipin na si Padre Pio ay laging dumarating nang hindi inaasahan sa tabi ng higaan ng may sakit. Dahil may mga pagkakataon na inanunsyo niya ng maaga ang oras ng kanyang pagdating. Minsan, sinabi ng isang maliit na batang babae na may sakit sa kanyang mga magulang ang tinatayang oras ng pagdating ng banal na padre. At ang mga magulang sa kanilang pagiging simple na hindi naiintindihan ang kababalaghan ay pinuntahan siya sa istasyon ng tren upang doon siya hintayin. Nang bumalik sila sa bata na bigo, nadatnan nila itong natutulog. Hindi dumating si Padre Pio, malungkot na sabi ng kanyang ina nang makita siyang nagising. "Aba, kaalis lang po niya," sagot ng bata. Samantala, isang batang babae na gumaling din mula sa isang malubhang karamdaman ay nagnais na subukan ang kapangyarihan ni Padre Pio at siya ay lumapit sa kanya na nagkukungwaring may sakit na minsang dumapo sa kanya. "Umalis ka na, bata," sabi ni Padre Pio at pabiro siyang hinampas ni Jesus sa balikat. "Umalis ka na dahil gumaling ka na at mag-ingat na hindi mo na muling tutuksuhin ang awa ng Panginoon." Isang mag-asawa mula sa Genoa ang bumisita kay Padre Pio upang malungkot na sabihin sa kanya na wala silang anak. "Dalhin ninyo siya sa akin upang mabinyagan kapag siya ay ipinanganak," ang kanyang sagot. Mula sa tugon na ito at sa marami pang katulad nito, natuklasan natin na madalas na nahuhulaan ni Padre Pio ang kasarian ng isang hindi pa isinisilang na bata. Nang sumunod na taon ay bumalik ang mapalad na mag-asawa kasama ang kanilang sanggol na lalaki. Ngunit sa simbahan ng Our Lady of Graces doon sa monasteryo ay walang salukan ng tubig na pambinyag o yung baptismal font. At napakaraming tao sa simbahan na hindi nila maabot si Padre Pio. Nanatili ang ina sa bahay ng parokya ng San Giovanni Rotondo, 1 milya ang layo, habang ang ama ay nagtungo sa monasteryo upang magreklamo na inanyayahan sila ni Padre Pio na pumunta doon. Kung hindi ay hindi sila sana pupunta doon. Naghintay siya, ngunit wala itong kinahinatnan. Bumalik siya sa bahay ng parokya at napag-alaman niya mula sa kanyang asawa na kahit na si Padre Pio ay labis na abala sa mga tao sa mga oras na iyon, ay dumating pa rin siya at pininyagan ng tanggol. Sa makatuwid, isa na namang itong himala ng kanyang bilokasyon. At yan po ang maiikling istoryang nais kong ibahagi sa inyo ngayong araw. At bilang suporta, naway mag-subscribe na po kayo ngayon din, lalo na po kayong mga bagong tagapanood. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. At huwag niyo rin kalimutang mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito kung ito'y inyong naibigan. At bilang karagdagang pagsuporta, ako'y umaapila sa inyo na lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-abuloy o mga nagbibigay po ng donasyon kada buwan na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwan ng o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Bilang karagdagang benepisyo, padadalan din po namin kayo ng binatbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy o donasyon.
Nais ko lang pong liwanagin na mga misa pong ito ay para sa inyo at para sa inyong kapakanan. Hindi po ito para sa mga namatay. Ano po? Pero maaari naman po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. Ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit sa aming video account at maaari rin po via bank transfer, via GCash. At meron din po kaming personal na GCash number na maaari po niyong gamitin na nasa ilalim ng aking pangalan. Ngunit mas pinapaboran po namin yung GCash via bank transfer kasi diretso na po ito sa aming account. At kung may nais po kayong mga tanong na gusto nyong liwanagin o linawin namin, maaari po nyo kaming maabot sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio@gmail.com. angtinignipadipio@gmail.com. At para sa mga karagdagang mga impormasyon, maaari rin po kayong magpunta sa aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At lalong-lalo na sa mga miyembro ng mga alagad sa Kalinga ni Padre Pio. Sinisiguro ko po sa inyo na ang mga pamisa ay patuloy pong ipinagdiriwang sa bansang Pransya para sa inyong mga intensyon. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e